Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Basta Guwapo. Dito sa ating dula, Super Pipita. Naku, ang mga lalaki talaga. Parang hindi sila nakakakita ng maganda. Dahil ba sa isa na akong byuda, liligawan na nila ako? No way. Mayaman ang asawa ko. At kung sakaling makikipag-asawa akong muli, at matatagpuan ko ang isang lasinggero at mananakit, huwag na lang. Okay na ako sa ganitong buhay. Walang inaalala. At kinasusuklaman ko na ngayon ang mga lalaki. Isinusumpa ko sila. Oh, anong nangyayari sa'yo? Narinig ko ang sinabi mo. Hindi maganda ang magsumpa. Masama yan. Tandaan niyo itong sasabihin ko sa inyo, Itay. Kahit kailan, hindi na ako titingin sa mga lalaki. Magtatrabaho na lang ako. Oh, teka, bakit kayong naghahanda ng pagkain natin? Nasaan si Bebang? Umuwi na sa kanila. Ikaw kasi, agad-agad kang nagagalit sa kanya. Ano? Ang walang niyang katulong. Umalis na hindi ko alam. Ikaw naman kasi, parang hindi mo naranasan ang maging mahirap. Paanong hindi ako magagalit, Itay? Ang lakas ng ulan. Hindi niya tinignan kung may sinampay. Yung mga damit kong nilabhan, ang baho, at ang takaw pa niya. Madaling magutom daw eh. Sayang din ang tutong kung itatapon rin lang. Huwag niyo nga ipagtanggol ang katulong na yon. Paano magkakatutong ang kaldero? Sa rice cooker siya nagluluto. Tama na. Wala na tayong magagawa. Umalis na siya. Huwag na natin siyang pag-usapan.
mo ipagtimpla kita ng kape? Ay naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Ako na lang mamaya. Ikaw naman, para kang ibang tao na sa akin ah. Sa bagay. Sa tagal ba naman nating magkaibigan eh. Hindi na ako dapat maya sa'yo, di ba? Ikaw talaga ha. Ay, siya nga pala. Bakit hindi mo kasama si Kulas? Nasaan siya? Ay nako. May nadaanan kaming mga kilala niya. At ayun, naiwan na siya doon. Nakipagkwentuhan na naman ah. Ay, dyan ka lang ha. Magluto ako ng pananghalian natin. Nabusog ako, Pipita. Ang galing mo kasi magluto. Naku, lalaki na naman ang tiyan ko nito ah. Sinisisi mo ako? Pag lumobo ang iyong tiyan? Hindi naman. Hindi ko kasi nakontrol ang kinain ko eh. Kahit sabihin ko na hindi ako masyado kakain, hindi ko naiwasan. Ay, busog ako pero gusto ko pa sanang kumain eh. Hindi kumain ka lang. Basta may makain. Ano ba? Nako, nasanay na akong nandito ka na nagluluto kasi. Paano kung may mapapasukan ka ulit? Paano na kami ni Kulas? Ikaw naman. Parang hindi ka marunong magluto. Ay, siyempre, iba yung luto mo sa luto ko. Siyempre, hanap-hanapin ko ang sarap ng luto mo. Hello? Ano? Nagsisisi ka kung bakit umalis ka? Bakit? Wala ka na bang pambili ng makakain mo? Taghirap dyan sa inyo at gusto mong bumalik. Ay, wag na. Ayaw na namin sa iyo. Aalis-alis ka, tapos babalik ka rin? Nako, dyan ka na lang sa inyo. Bye. Si Bebang ba yung kausap mo? Opo, itay. Pinagalitan ko. Buti nga sa kanya. Narinig ko nga ang mga salitang binitawan mo. Ikaw naman, parang wala kang pinag-aralan. O ngayon, tumatawag na naman. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Hello, ma'am. Fire department po to. Ha? Fire department? May sunog? Sandali lang, ma'am. Sandali. Tay, muntik na akong himatayin. Tignan niyo ang mga saksakan. Ano yung naamoy ko? Tay, may nasusunog yata. Ay, hindi pwedeng masunog ang bahay na minana ko sa aking asawa na si Tite Lesporo. Napalaki niya ito. Tumatawag na naman sa akin. Nervyos na nga ako kanina eh. Kala ko nasusunog ng bahay. Pagagalitan kong taong ito. Hello! Sino ka ba? Bakit mo ko niloloko? Pasensya na po kayo, madam. Nagulat kasi ako sa inyo eh. Pero pinagalitan niyo agad ako. Kaya yun, naisip kong sabihin fire department para umupa ang iyong galit. Ang sabi ko kung sino ka at anong kailangan mo. Ako nga pala si Chodora. Pero tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tio para gwapo ang dating. Teka, babae ka ba o tomboy? Tumboy ako, madam. Pero gwapo ako. Parang tunay na lalaki. Alam mo, ayaw ko sa mga lalaki. Naiinis ako sa kanila. Isinusumpa ko sila. Babae ako, madam. Tumboy nga lang. Madam, mag-apply sana ako ng trabaho sa inyo. Anong klaseng trabaho ang alam mo? Kahit ano. Basta, kaya ko, madam.
Basta wag lang maglinis ng maruming kanal, ha? Hindi ako kagaya nung nahulog sa kanal na nag-viral. Binigyan ng 80,000. Ayaw ko yung ganun. Sige, bibigyan kita ng trabaho. Lahat kaya mo? Ibibigay ko ang address namin dito sa bahay. Kung hindi mo ako madatnan dito, pumunta ka na lang sa opisina ko. Sige, madam. Ngayon din, pupunta na ako dyan. Maliligo lang po ako. Sandali lang. Ay, pinatay na niya ang kanyang cellphone. Hindi ko pa naibibigay sa kanya ang address namin sa bahay. Ay, i-text ko na lang sa kanya ang kumpletong address dito sa opisina. Tingnan mo nga naman kung minamalas ang tao. May palat yata sa pitang tumpoy na yun. Pagkatapos namin mag-usap na dalawa, hindi ko na mapaandar itong kotse ko. Oh, akala ko nakaalis ka na, Fernanda. Ay, hindi ko mapaandar ang kotse ko, itay. Noon pa man, sinabi ko na sa'yo na kumuha ka ng driver mo. Ayaw ko nga. Baka pag nagtagal, ligawan niya ako. At kapag nahulog na ang loob ko sa kanya, siyempre, sasagutin ko na siya dahil gwapo siya. Yun pala, kayamanan ko lang ang habol niya. Pagkatapos, pagpapalit ako sa iba. Adi, humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Hindi ka na magawang ipagpapalit sa iba. Kasi wala nang gugusto sa kanya. Kayo naman, itay. Sa ganda ko ba namang ito? Pangit ang ipapahanap nyo? Ay, hindi ko yun may dadan sa traffic. Huwag na lang. Ang aga mo namang inutusan si Kulas na bumili ng merienda rito. Pero kasalanan ko din kasi hindi ko sinabi na pupunta ako. Pero bakit hindi ko siya nakita? Nako, baka sumakay siya sa tricycle. Kaya hindi ka nakita at hindi mo rin nakita. Siguro nga. Nagmamadali naman siya. Sinabi mo pa, palaging nagmamadali. Parang si Amaburag. O kung magsalita yun, nagmamadali. Kaya kung minsan, hindi maintindihan ng salita ni Kulas. Pinagsabihan ko na nga siya minsan. Dahan-dahan lang kang magsalita, sabi ko, para maintindihan. At ang sabi ko pa, ay matuto siyang ngumiti. Akala ko, Iho. ikaw yung Ako po si kinausap ng Chidora, anak ko yung na gwapo na mag-aayos ng tumawag kay kanyang madam ng kotse. isang araw. Ikaw ba? Halika. Maraming salamat po, sir. Uncle Felipe na lang ang itawag mo sa akin. Nasa bahay lang naman ako. Hindi ako nagtuturo sa eskwelahan. Ay, ganun po ba? Palabiro pala kayo. Pumasok ka Eh, para makapagkape ka man lang. salamat po sa kape. Ang bangaw ng kape niyo. Masarap ang aroma. Mahilig ka rin palang uminom ng kape. Opo. Alam niyo po, 3 beses ako nagkakape sa isang araw. Ako, sa umaga lang. Kasi kapag nagkape ako sa hapon, hindi na ako makatulog sa gabi. Ay, ganun po ba? Si Madam Fernanda kaya, nasaan ba? Kanina pang nakaalis. Nagtrabaho. Nagtaksi nga lang. Kasi hindi mapaandar ang kanyang kotse. Ay, sayang. Kung naabutan ko sana, baka ako makakapagandar sa kanyang kotse. Ano bang napag-usapan ninyong dalawa sa cellphone? Mag-a-apply ako na magtrabaho dito sana. Ganun ba? Gusto mong pumasok na katulong? Ha? Katulong?
Alis na po, Uncle. Bakit? Hindi mo pa naubos ang iyong kape. Eh, ayoko na po. O, sige, salamat na lang. Salamat sa masarap na kape. Sige po. Ano ba yun? Sa gwapo kong ito, gagawin akong katulong? Never! Nanggaling na ako sa bahay niyo, madam. Kung hindi lang ako na traffic, baka naabutan ko pa kayo sa bahay niyo. Muntik na nga akong naligaw. Hindi mo ba naabutan ng tatay ko doon, Teodora? Ay, Teo na lang tawag niya sa akin, madam. Masyadong mahaba yung Teodora na pangalan ko. Ay, ganito po. Nadatnan ko ang tatay niyo. Pinagkapi pa nga ako. Pero habang nagkukwentuhan kami, bigla na lang akong nagulat. Ha? Bakit? Pangit ba ang tatay ko? Hindi naman Hindi yan ang ibig kong sabihin, madam. Bakit ka naman nagulat? Gusto ba naman niya akong gawing katulong niyo? Ang sabi mo kasi sa akin sa cellphone, hindi ka namimili ng trabaho. Kahit ano ka mo. Huwag lang maglinis ng maruming kanal. Kailangan namin ng kasama sa bahay. Umalis na kasi yung dati naming katulong. Sige. Alis na ako. May pupuntahan pala ako, madam. Akala ko gusto mo ng trabaho. Di bali na lang, madam. Sana dito sa opisina kung may bakante. Bumalik yata ang tomboy na yun Baka nagbago ang isip niya. Mahirap kayang maghanap ng trabaho ngayon. Lalo na kapag wala kang natapos. Gusto niyang pumasok dito sa opisina. Walang bakante dito. Please come in. Good morning, Miss De La Campana. Napakagwapo naman ng lalaking ito. Kamukha niya yung boyfriend ko na naaksidente. Yes? Ako nga pala si Mr. Armando Sagosio. Isa akong investor. Gusto mong makipagsosyo sa kumpanyang ito? Kung pwede, Miss De La Campana. Fernanda na lang. Have a seat. Thank you. Mandi pala ang palayaw ko. Ganito yan, ma'am. Nag-iimbita ako ng gustong makipagsosyo sa aking korporasyon. O sa isang korporasyon. Akala ko investor ka na gusto mong makipagsosyo sa kumpanyang ito. Pwede naman, pero kung gusto mo, makimiyembro ka na lang sa korporasyon. Malaking bentahe ito sa kumpanya mo. Luka-lukang mag-ina na yun. Gusto ba naman akong gawing katulong? Sa gwapo kong ito, masisira ang kagwapuhan ko. Pero, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Magkakatrabaho din ako. Ang ganda ng Fernanda na yun, Ligawan ko nga. Oras na mapasagot ko, magiging mayaman na rin ako. Ay, ang aga naman niyang nabalo. Hindi sila nagkaroon ng anak nang nasira niyang asawa? Oh, swerte ko kapag napasagot ko siya. Pumunta pala sa opisina mong Teodora na yon. Nabigla yata sa sinabi ko. Hindi na ubos ang kape niya.
Ang gusto niya kasi sa opisina magtrabaho, itay. Walang bakante doon. Ayaw niyang pumasok na katulong. Kaya wala tayong magagawa. Ano ngayon? Wala na tayong kasambahay. Magtulungan na lang tayo sa mga gawain dito. Itay naman, paano ko kayo matutulungan? May trabaho ako. Pag uwi ko, siyempre, pagod sa maghapong nakaupo sa harap ng computer. Ako naman mabilis mapagod. Ano kaya kung pabalikin na lang natin si Bebang para hindi na ako mahirapan? Ay, huwag na. Gagawa tayo ng paraan. Maghahanap ako ng ibang katulong. Ay, siya nga pala, itay. May ikukwento pala ako sa inyo. Ano yon? Alam nyo, kaninang umaga, may pumunta doon sa opisina. Ang gwapo niya. Kamukhang kamukha ni Rafael na first love ko. Ano? Akala ko nasusuklam ka sa mga lalaki. Ay, oo nga pala, ano. Baka nagkukunwaring negosyanteng Mandy na yun. Pero ang totoo, liligawan niya lang ako. Sige, tay. Papasok na ako sa kwarto ko. Kayo munang gumawa sa mga gawaing bahay. Magtiis muna kayo. Tatawagan ko nga si Matilde. Sakaling may kilala siyang gustong pumasok na katulong. Ayan, nagre-ring na. Ano, madam? Nagbago na ba ang inyong isip? Anong nagbago ang inyong isip na sinasabi mo? Matilde, ako ito, si Fernanda. Oh, madam! Na-misdial yata kayo. Ako ito, si Teo. Ha? Ikaw ba yan, Teo? Ay, oo nga. Nagkamali nga ako. Naku, napakamalas ko naman. Bakit ko kasi iniisip ang Mandy na yon? Iba tuloy ang natawagan ko. Hello? Hello po, ako po ito, madam. Ganon po ba? Naku, salamat, madam. Kung may mapapasukan ulit ako. Opo, madam. Opo, madam. As soon as possible. Ha? Kahit bukas na po. Sige po. Thank you po. Bye. Ay, naku. Nagmamadali yung tumawag. Ay, hindi na ako napagpaalam kay Kamoto. Hindi bali na. Tawagan ko na lang siya sa kanyang cellphone sakaling makarating na ako sa bagong amo. Akala ko, hindi ko na mapaandar ang kotse kong ito. Hindi naman yata inayos ng mekaniko ito. Parehas din ang handa. Kapag masira ulit ito, ay, bibili na lang ako ng bago. May biglang binatang tumawid sa kalsada. Ang preno. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, abangan bukas ang susunod na bahagi ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Basta Gwapo! Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng #1
and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!